Ang mga treehouse ay hindi lang simpleng kubo sa sanga. Ang mga ito ay naging mga obra maestra ng arkitektura na matatagpuan sa iba't ibang panig ng mundo, kung saan ang imahinasyon at kalikasan ay nagsasama-sama. Ngayon pag-uusapan natin ang mga kakaibang treehouse sa buong mundo na hindi mo aakalaing nagawa ng tao. Pero bago ang lahat, baka pwede muna ako makahingi ng like at pakisubscribe na rin ang aking channel. Sobrang halaga po sa akin ito. Maraming salamat po. Simulan na natin. Tara. The Mirror Cube at Tree Hotel, Harads, Sweden. Naglalakad ka sa isang tahimik na kagubatan sa Sweden. Sa paligid mo puro matataas na puno. Pero habang lumalapit ka, biglang may lumitaw na malaking kahon na parang galing sa hangin. Ito ang Mirror Cube, isa sa mga pinakakakaibang hotel sa mundo. Matatagpuan ito sa Harads, Sweden, at bahagi ito ng Tree Hotel, isang hotel na may mga kwartong nakasabit sa mga puno. Ang Mirror Cube ay ginawa noong mga unang taon ng 2010 ng mga architect mula sa TAM at Videgård Architecture. Ang kanilang layunin ay gumawa ng isang bahay na halos hindi makita sa kagubatan. Para magawa ito, binalot nila ang buong labas ng bahay ng salamin. Dahil dito, ang nakikita ng mga tao ay refleksyon lamang ng mga puno, langit at ulap sa paligid. Kapag tiningnan mo ito mula sa malayo, parang nawawala ang bahay dahil nagiging bahagi ito ng tanawin. Pero hindi lang maganda ang disenyo nito, matibay rin ito. Ang Mirror Cube ay nakakabit sa mga puno gamit ang espesyal na metal frame na tumutulong para manatiling ligtas at hindi madaling masira ang mga puno. May isa pang problema na kinailangan nilang solusyonan. Pwedeng mabangga ng mga ibon ang salamin dahil hindi nila ito nakikita. Kaya gumamit sila ng espesyal na coating. Ang coating ay manipis na layer na inilalagay sa ibabaw ng material para magkaroon ito ng dagdag na katangian. Ang coating na ito ay nakikita ng mga ibon, kaya mas madali nilang naiiwasan ang gusali. Sa loob naman, simple ngunit komportable ang disenyo. May kama, ilaw at malalaking bintana kung saan makikita ang kagubatan. Kapag nasa loob ka, para kang nakalutang sa gitna ng mga puno. Kaya naging sikat ang Mirror Cube. Hindi lang dahil kakaiba ang itsura nito, ipinapakita rin nito na pwedeng gumawa ng modernong gusali nang hindi masyadong sinisira ang kalikasan. Sa isang mundo na puno ng malalaki at kapansin-pansing gusali, ang Mirror Cube ay naging espesyal dahil sa kabaligtaran nitong ginagawa. Sa halip na magpansin, pinili nitong halos mawala sa paningin. At iyon ang dahilan kung bakit hanggang ngayon, isa ito sa mga pinakakilalang treehouse hotel sa buong mundo. The Yellow Tree House Restaurant, isipin mo ito. Naghahanap ka ng restaurant para kumain. Pero imbes na makita mo ito sa tabi ng kalsada o sa loob ng isang building, nakakita ka ng isang malaking estrukturang nakabalot sa puno. Parang isang higanteng cocoon o pugad ng insekto na nakasabit sa hangin. At ang mas nakakagulat, restaurant ito. Ito ang The Yellow Tree House Restaurant, isa sa mga pinakaunikong restaurant na ginawa sa New Zealand. Matatagpuan ito malapit sa lungsod ng Auckland, ang pinakamalaking syudad sa New Zealand. Nang unang makita ng mga tao ang restaurant na ito, marami ang nag-isip na parang galing ito sa isang fantasy movie. Pero totoong-totoo ito. Noong mga huling taon ng 2000s, may isang advertising project na gustong gumawa ng kakaibang lugar na hindi madaling makalimutan ng mga tao. Sa halip na magtayo ng ordinaryong restaurant, nagkaroon sila ng mas malaking ideya. Paano kung gumawa ng restaurant sa paligid mismo ng isang buhay na puno? Hindi sa ibabaw, hindi sa tabi, kundi nakabalot mismo sa puno. Para maisakatuparan ito, kumuha sila ng mga architect at engineer. Pinili nila ang isang malaking redwood tree. Ang redwood tree ay uri ng puno na kilala sa taas at tibay nito. Pagkatapos, gumawa sila ng kakaibang disenyo na parang cocoon. Ang cocoon ay proteksyon na balot ng ilang insekto habang sila ay nagbabago ng anyo. Ang buong istruktura ay gawa sa maraming piraso ng kahoy na magkakakurbada. Kapag tiningnan mula sa malayo, para itong isang malaking nilalang na nakayakap sa puno. Sa gabi, mas lalo itong nagiging kahanga-hanga. Kapag bumukas ang mga ilaw, nagliliwanag ang buong istruktura sa gitna ng kadiliman. Para itong isang higanteng parol na lumulutang sa kagubatan. Pero hindi lang ito tungkol sa magandang itsura. Kailangan ding siguraduhin ng mga designer na hindi masasaktan ang puno.
Dahil buhay ang puno, kailangan nilang pag-isipan kung paano ito lalago habang nakapalibot dito ang restaurant. Kaya gumawa sila ng espesyal na sistema na nagbibigay ng sapat na espasyo para patuloy na lumaki ang puno sa paglipas ng panahon. Sa loob naman, limitado lamang ang bilang ng mga bisita. Dahil hindi ito malaking restaurant, mas ginawa ito para sa espesyal na karanasan. Habang kumakain ang mga bisita, napapalibutan sila ng mga sanga at dahon. Sa halip na tumingin sa mga gusali at sasakyan, tanawin nila ang kalikasan. At iyon mismo ang dahilan kung bakit naging sikat ang lugar. Hindi lang dahil kakaiba ito, kundi dahil binibigyan nito ang mga tao ng pagkakataong maranasan ang kalikasan sa ibang paraan. Sa modernong mundo, karamihan sa mga restaurant ay pare-pareho ang itsura. Ngunit ipinakita ng The Yellow Tree House Restaurant na minsan ang pinakamagandang ideya ay iyong nakakonekta sa kalikasan. Hanggang ngayon, nananatili itong isa sa mga pinakakilalang treehouse-style restaurant sa mundo. Plain Treehouse. Naglalakad ka sa isang tropical forest sa Costa Rica. Sa paligid mo ay makakapal na puno, maiingay na ibon at tunog ng mga kuliglig. Pagkatapos, may nakita kang eroplano. Pero may kakaiba. Hindi ito nasa airport, hindi ito lumilipad at lalong hindi ito nasa lupa. Nakatayo ito sa ibabaw ng mga puno. Parang may nagkamaling iparada ang isang buong eroplano sa gitna ng kagubatan. Pero hindi ito aksidente. Ito ang Plain Treehouse, isa sa mga pinakaunikong hotel sa buong mundo. Matatagpuan ito sa lugar ng Manuel Antonio, isang sikat na destinasyon sa Costa Rica na kilala sa mga beach, rainforest at wildlife. Sa unang tingin, para itong lumang aircraft na naiwan matapos ang isang misteryosong pangyayari. Ngunit kapag lumapit ka, matutuklasan mong isa pala itong luxury hotel suite. Ang luxury suite ay espesyal na uri ng hotel room na mas malaki at mas komportable kaysa ordinaryong kuwarto. Ang kwento ng Plain Treehouse ay nagsimula sa isang lumang Boeing aircraft. Ang Boeing ay kumpanya na gumagawa ng mga eroplano. Sa halip na sirain ang lumang sasakyang panghimpapawid, may nakaisip ng kakaibang ideya. Paano kung gawing bahay ang isang eroplano? At hindi lang basta bahay, paano kung ilagay ito sa gitna ng kagubatan? Mahirap itong gawin. Ang isang eroplano ay napakabigat, kaya kinailangan ng mga engineer na gumawa ng matibay na suporta upang ligtas itong maitaas sa ibabaw ng lupa. Pagkatapos ng mahabang pagpaplano, ang katawan ng eroplano ay inangat at inilagay sa mataas na bahagi ng kagubatan. Doon nagsimula ang pagbabago. Unti-unti itong ginawang hotel suite. Ang dating bahagi ng eroplano na ginagamit ng mga pasahero ay ginawang komportableng living area. Ang cockpit ay bahagi ng eroplano kung saan nakaupo ang piloto habang nagpapalipad. Ang ilang bahagi ng dating aircraft ay nanatili upang maalala ng mga bisita na nasa loob sila ng isang tunay na eroplano. Ngunit sa loob, makikita rin ang kahoy na sahig, magagandang kasangkapan at malalaking bintana. Habang nakatayo ka sa balkonahe, parang lumulutang ka sa ibabaw ng kagubatan. Sa ibaba, makikita ang makapal na rainforest. Ang rainforest ay kagubatang nakakatanggap ng maraming ulan sa buong taon. Sa paligid naman, maririnig ang tunog ng mga unggoy at mga ibon. Isa ito sa mga dahilan kung bakit maraming turista ang gustong manatili rito. Hindi lang sila natutulog sa hotel, parang nakatira sila sa isang eroplano na napadpad sa gitna ng kalikasan. At dahil matatagpuan ito malapit sa dagat, makikita rin minsan ang napakagandang tanawin ng karagatan mula sa taas. Pero may mas malalim na kwento ang Plain Treehouse. Ipinapakita nito kung paano maaaring bigyan ng panibagong buhay ang isang lumang bagay. The Bird's Nest Treehouse. Naglalakad ka sa isang malamig na kagubatan sa Sweden. Tahimik ang paligid, matataas ang mga puno. At habang tumitingin ka sa mga sanga sa itaas, may napansin kang isang napakalaking pugad ng ibon. Pero may kakaiba, masyado itong malaki. Mas malaki pa sa anumang pugad na makikita mo sa kalikasan. Habang lumalapit ka, saka mo lang maiintindihan ang katotohanan. Hindi ito pugad ng ibon, isa itong hotel room. Ito ang Bird's Nest Treehouse, isa sa mga pinakakakaibang treehouses sa mundo. Matatagpuan ito sa maliit na bayan ng Harad sa Sweden at bahagi ng sikat na Tree Hotel. Ang Tree Hotel ay isang hotel project na kilala sa mga kwartong may kakaibang disenyo na nakasabit sa mga puno.
Sa lahat ng kanilang mga kwarto, isa sa pinakasikat ang Bird's Nest. Ang ideya nito ay simple pero napakatalino. Sa halip na gumawa ng isang gusaling madaling makita, nagpasya ang mga designer na gayahin ang isang bagay na matatagpuan na sa kagubatan. Isang pugad. Kaya gumawa sila ng isang malaking istruktura na natatakpan ng daan-daang sanga at kahoy. Mula sa malayo, halos hindi mo mapapansin na may hotel room doon. Mukha lamang itong bahagi ng kagubatan. Parang isang higanting pugad na aksidenteng napunta sa mga puno. Ngunit sa loob, ibang kwento ang naghihintay. Sa likod ng mga sanga ay may modernong kwarto. May kama, may ilaw, may banyo, at may lahat ng kailangan para sa komportableng pamamalagi. Para kang nasa loob ng isang lihim na base na nakatago sa gitna ng kalikasan. Pero paano nakakapasok ang mga bisita? Hindi naman pwedeng sumuot sa pagitan ng mga sanga. Dito naging mas kawili-wili ang disenyo. May maliit na hagdang maaaring hilahin pataas. Kapag nakataas ito, mas lalong nagmumukhang tunay na pugad ang buong istruktura. Ang disenyo ay ginawa ng mga architect mula sa Sweden. Isa sa kanilang layunin ay gawing bahagi ng kagubatan ang treehouse sa halip na maging istorbo rito. Sa halip na magmukhang modernong gusali, gusto nilang magmukhang likas itong naroon. Pero sa likod nito ay maingat na engineering. Kailangang tiyakin ng mga engineer na kakayanin ng treehouse ang bigat ng mga bisita at matinding panahon sa Sweden. Lalo na kapag taglamig at bumabagsak ang makapal na nyebe. Sa gabi, nagiging mas mahiwaga ang lugar. Habang nakahiga ka sa loob, maririnig mo ang hangin na dumadaan sa mga puno. Makikita mo ang madilim na kagubatan sa labas. At minsan, kung malinaw ang kalangitan, makikita mo pa ang Aurora Borealis. Para sa maraming bisita, hindi lang ito simpleng hotel. Isa itong karanasan. Pakiramdam nila ay parang naging bahagi sila ng kagubatan kahit sandali lamang. At marahil iyon ang dahilan kung bakit naging sikat ang Bird's Nest Treehouse. Hindi dahil ito ang pinakamalaki, hindi dahil ito ang pinakamagara, kundi dahil ginawa nitong posible ang isang bagay na madalas nating nakikita, ngunit hindi napapansin, ang simpleng pugad ng ibon. At sa pamamagitan ng isang malikhaing ideya, naging isa ito sa mga pinakakamangha-manghang lugar na matutuluyan sa mundo. Namner National Park Treehouse. Ito ang mga treehouse na matatagpuan malapit sa Nam et Pho Loei National Park sa Laos. Ang Laos ay isang bansang matatagpuan sa mainland Southeast Asia na kilala sa mga bundok, ilog at malalawak na kagubatan. Ang Nam et Pho Loei National Park ay isa sa pinakamahalagang protected areas ng bansa. Hindi tulad ng maraming tourist destinations sa mundo, hindi ito lugar na puno ng resort at malalaking gusali. Sa halip, pinili ng mga tagapangalaga ng parke na panatilihing malapit sa kalikasan ang karanasan ng mga bisita. Dito pumasok ang ideya ng mga treehouse. Sa halip na magtayo ng malalaking hotel sa kagubatan, nagtayo sila ng mga simpleng istruktura sa taas ng mga puno. Ang layunin ay malinaw. Bigyan ang mga tao ng lugar na matutuluyan ng hindi gaanong naaapektuhan ang kalikasan sa paligid. Ang mga treehouse na ito ay itinayo gamit ang lokal na materyales hanggat maaari. Dahil dito, nabawasan ang epekto ng konstruksyon sa kagubatan. Ngunit hindi lamang disenyo ang dahilan kung bakit espesyal ang lugar na ito. Ang tunay na bida rito ay ang kagubatan mismo. Ang Nam et Pho Loei ay tahanan ng maraming uri ng hayop. Kabilang dito ang mga usa, unggoy, civet at iba't ibang uri ng ibon. Noong nakaraan, mas marami pang malalaking hayop ang matatagpuan dito. Ngunit tulad ng maraming kagubatan sa mundo, naapektuhan ito ng illegal hunting. Dahil dito, nagsimula ang iba't ibang conservation programs. Isa sa mga layunin ng turismo sa lugar ay hikayatin ang mga tao na pahalagahan ang kagubatan habang tumutulong sa lokal na ekonomiya. Kapag may mga turistang bumibisita, nagkakaroon ng trabaho ang mga lokal na komunidad. Dahil dito, mas nagiging mahalaga ang pangangalaga sa kagubatan kaysa pagsira rito. At iyon ang pinakamahalagang aral ng mga treehouse sa Nam et Pho Loei.